Give the Lord a clap offering of praise. Hallelujah. Amen. We may be seated. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Without the Holy Spirit, this is going to be a simple gathering. But with the Holy Spirit, things can transform. Amen. So, muli po magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba nating pakibati yung atin po mga kasama ng isang magandang umaga? Thank you, Lord. So, good morning po again to everyone. So, thank you, Lord. So, kanina po, challenging po kanina kasi po, it is the first time that we are trying to finish by 9:30. Actually po, natapos po ang preaching mga around 9:10 sa oras po niyan. Diyan po dito sa loob. At nalilito po tayo. Kasi po, iba yung oras ito, iba yung oras sa labas. But, it's already 10:36. So, I pray that we will be able to finish by 11:45. Okay? So, by faith. Amen po. So, let us proceed sa word. Hallelujah. At yung atin pong pag-aaral, thank you Lord, redeemed in love, thank you Lord, paid by God. Sabihin nga natin, redeemed in love, paid by God. Thank you, Jesus. So, ang atin pong main text dito ay nasa Hebrews chapter 9, verses 11. Hallelujah. Hebrews 9, verses 11 to 12. Thank you, Jesus. But Christ came as high priest of the good things to come with the greater and more perfect tabernacle, not with hands, not of this creation. So mula po dito sa mga talatang ito, I hope klaro sa atin, may templo sa Jerusalem noong time ng Panginoon, pero hindi po siya doon pumasok para maghandog ng kanyang dugo. He went to heaven. Diba? Kaya mapupunan natin in the Gospels nang siya po'y unang tangkain po, na hawakan. I think it was Mary Magdalene, at sabi niya, I haven't really offered the blood doon po sa langit. Kaya po, nagkaroon po ng pagpapaalala ang Panginoon doon po kay Magdalene. So, again clear, since Jesus offered His own blood, hindi po dugo ng hayop, ang kanyang sariling dugo, kay marapat po na ito po ihandog sa templo na hindi po panandalian, kundi po sa templo po magpasawalang hanggan. Okay? At sabi po dyan, not with the blood of goats and cows, but with His own blood. Sabi nga natin, the blood of Jesus. So I hope it is clear to everyone na ang dugo na pinaghandog para sa atin ay ang dugo mismo ng anak ng Diyos. And because God is eternal, the result is those who believe in Him, they have obtained eternal redemption. So ang tinanggap po natin ay, sabi po sa Tagalog, ay sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa talatang 12, sa bandang dulo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin. Kailan po? Kailan po? Nandyan po sa harapan, basahin po natin. Ano pong sabi? Tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin, magpakailanman. And that is the reason kung bakit po tayo ay meron pong verses sa harapan para po madali niyo makita. And I hope you have your own Bibles with you. Minsan na naiisip ko, mag-try kaya natin one of these days na wala po tayong verse. You will look it sa inyong Bible para po makita ninyo. Although, pag software, di ba, kayang-kaya nyo pa rin madali. So, try nyo lang minsan. Okay? Pero hindi pa natin gagawin yan. Pag inudyo ko na tayo ng Espiritu ng Diyos gawin yan, tsaka natin gagawin. Di ba? So, kasi mas nais natin, nakikita na natin visual. But, I hope you maximize na malaman ninyo na yung ating tinatalakay ay hindi po katang-isip ni Pastor Mel. Ito po yung nasa Biblia. Sa English, again, ang sabi po, what have been given to us, we have obtained, past tense, eternal redemption. Sa Tagalog, katubusan sa ating mga kasalanan, magpakailanman. So, hindi po panandalian ang ating pong tinanggap na biyaya mula po sa Diyos. Yung ating kaligtasan po ay magpakailanman. Sa mga taong sa Kanya po ay tunay na nananampalataya. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So,
we have obtained, together with that redemption o katubusan, blessings because our lives have been paid fully. Hindi po tayo binayaran ng kaunti. Hindi tayo binayaran na may kulang na 1%. Tayo'y binayaran fully. At ang totoo po, sagad-sagad pa. Can I hear an amen? And that is the reason what we have received is number 1, letter P, perfection. When God looks at you, you are perfect. Your spiritual standing before the Lord is unshakable for those who trust in the Lord. Can I hear an amen? Meron pang ditong silya, baka yung gusto niyong lumipat. Amen. Kasi nakaganon si Mel. Okay? We also have adoption. Tayo ay itinuring na ng mga anak ng Diyos. Grabe po, no, ang biyaya ng Panginoon. And today we will cover inheritance. Kasi mga anak Di ba? At dahil alam natin ang Panginoon, ang siyang may-ari ng lahat ng bagay. Siya po ang pinakadakila sa lahat at pinakamayaman. Kung may mga anak siya, of course, kung ano yung meron siya, ipagkakalob niya sa mga anak niya. Tama po ba si Pastor Mel? Kahit po sa ordinaryong relasyon ng magulang, kung ano yung meron ng magulang, kanino po yun mapupunta? Sa anak. So I hope na yung naging klaro sa atin that we have been adopted, it carries with it the blessing of inheritance. And next week we will cover po, we have deliverance. So again, sabihin nga po natin, I have an inheritance from the Lord. At mababasa natin yan sa mga talata po. Di ba yung text natin ay verses 11 to 12. If you read after, yung tinalunganan po natin, ko-cover po natin yan next week about deliverance. Kung ano po yung ginawang katubusan at kalayaan ng Panginoon sa atin. Ito ba ay pang-temporary? Although nababanggit na po natin, ito ba ay panglaman lang? O ito po ay maging yung ating espiritu ay kanyang tinubos? Okay, that now we can come to God with confidence. But now we cover po inheritance. Sabi dyan, for this reason, He is now the mediator of a new covenant. Of the new covenant. By means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant. So binabanggit po dyan na mayroon po mga kasalanan. Di ba? Na nagawa sa ilalim ng lumang tipan. Pero kahit yun, ay binayaran ng Panginoong Jesucristo. Dahil lahat ng nabuhay sa lumang tipan, ang kanilang kaligtasan ay ang Panginoong Jesucristo din. So they were believing that the promised Savior will come. Tayo naman po, we believe that Jesus came. Meron po bang nakakita sa inyo kay Jesus? Meron po ba? Wala po, pero naniniwala tayong pinako siya sa krus. Naniniwala tayong siya po inilibing. Naniniwala po tayong siya binuhay na magmuli. Bakit po? Kasi meron po mga nagpatotoo. At yun ang atin pong pinaniwalaan. So kahit di natin nakita si Jesus, nananalig tayo. Ganon din naman po yung mga nasa lumang tipan. Kahit di nila nakita si Lord, nanampalataya sila na dadating ang Panginoon. Kaya yung kanilang paghahandog dati na ginagawa is a shadow. Ito po ay anino lamang na kanilang ginagampanan para pag dumating na yung maghahandog talaga, yung kanilang ginawa dati, mapapagtibay ng dugo ng anak ng Diyos. Kaya po ang kaligtasan ng mga tao sa lumang tipan, si Jesus. Ang kaligtasan ng mga taong nabuhay nung panahon si Jesus. Yung mga nanampalataya, after Jesus Christ went back to heaven, ang kaligtasan nila sino? Si Jesus pa rin. Walang ibang kaligtasan kundi ang Panginoong Jesucristo. Palakpakan ho natin ang Panginoon. I hope you get that. Di ba? So, sabi nga dyan, kaya si Jesus o si Kristo ang ginawang tagapamagitan sa atin at sa Diyos sa bagong kasunduan. So, pag may bago, applicable pa ba luma? Di na. May bago na eh. It's a disgrace if you will continue to live under the old covenant.
na pinagtitibay ng dugo ng hayop. Ang bagong tipan ay pinagtibay ng dugo ng anak ng Diyos. You cannot compare the new covenant with the old covenant. Can you hear an amen? Kaya ang sabi dyan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ng Panginoong Jesucristo, tinubos niya ang mga taong lumabag sa unang kasunduan. That's what I was saying. Sina David, sina Moises, na alam natin nagkasala. Saan sila nakasumpong ng kahugasan talaga ng kanilang mga kasalanan? Kay Jesus pa din. Hallelujah. Dahil dito, matatanggap ng mga tinawag ng Diyos. Meron po ba dito mga tinawag ang Diyos? Ang walang hanggang pagpapala na ipinangako niya. So, ang katubusan mo, ang katumbas niyan, ay magpasawalang hanggang pagpapala. Thank you, Lord. Sino po ang nangako? Ang Diyos. Hindi si Pastor Mel. Nagsisinungaling po ba ang Diyos? Hindi. So sinabi niya, mayroon kang magpasawalang hanggang pagpapala. So mayroon po ba kayong magpasawalang hanggang pagpapala? Bakit? Sinabi kasi ng Diyos at hindi siya pwedeng magsinungaling. Palakpakan nga natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah! And clear, we have the promise of eternal inheritance. Sabi nga natin, eternal inheritance. At ito po ay bunga ng katubusan na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Only in Christ we have been brought eternal inheritance. The redemptive work of Jesus brought an eternal inheritance guaranteed for those who trust in Him. Do you trust in Jesus? Then you have a guaranteed inheritance. Kaya po yung mga kapatid natin na pumanaw na, hindi po sila naglaho parang bula. Nandyan na po sila ngayon, kasama ang Diyos. Nararanasan po yung a certain higher level of inheritance. Kasi pag dumating ang Panginoon, we will later on see, when He comes back and judge, that is when the full consummation of the inheritance will happen. Pero whether we are experiencing already a portion of it, or fullness of it, whether partial, experience, or full, isa ang tiyak. Ang ating minana, ang ating tinanggap na pagpapala ay magpasawalang hanggan. Amen. Thank you, Lord. So if you are here today or listening and you feel down, you feel discouraged, you feel na things in your life are not happening the way you planned it or intended it to be, mga kapatid, there is God who guarantees an eternal inheritance for you. Hindi ko po ito opinion. Ito po ang salita ng Diyos. Amen. And the just shall live by faith. We are so blessed by the Lord. We have an inheritance. Sabihin natin, I have an inheritance. The word inheritance is kleronomia. Kleronomia. No, parang sabi nga kanina umaga, para siyang ekonomiya. Di ba pag ekonomiya, alam natin, di ba, parang it talks about resources, it talks about supply, it speaks about demand, economics. At alam niyo po, to a certain degree, kleronomia speaks about your blessings. It speaks about your inheritance. It speaks about the gift of God that He gives to His chosen people. Ang Diyos ay mabuti. Meron siyang piniling bayan. At sino po yung pinili ng Diyos na bayan? Israel? O yung mga nanampalataya sa Panginoon? All of us, yes, in the Old Testament, klaro, the nation of Israel was the chosen nation. Pero
simply by association, would they remain to be God's chosen people even if they reject God? Of course not. We pray for Israel. Diba? Ang sabi nga when the gospel goes back to Jerusalem, then the end will come. Pero that doesn't equate, mga kapatid, that the entire nation of Israel, every Jew is saved because salvation alone is because of Jesus Christ. I didn't hear your amen. Again, ulitin ko po, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo. Amen po. Nag-almusal na po ba kayo? Thank you, Lord. At sabi diyan, chosen people. I would like to further explain this kasi may mga ibang nagsasabi, di ba yun yung nga yung pastor yung predestination, hindi siguro ako kasali dyan sa mga niligtas ng Diyos. Let me explain a little bit further. Yung predestination, na ang claim ng iba, bago pa isilang ang tao, meron ng itinalaga ang Diyos na ikaw, gusto kita sa impyerno mapunta. Di ba? Ikaw naman, mapapanganak ka, ikaw gusto ko sa langit mapunta. Yun po ang term at isip ng iba regarding predestination. Hindi po yun aligned sa heart ni Lord. Hindi po yun aligned sa puso ng Diyos. Pag in-explain natin ang predestination according to the scripture, predestination with regards to what the Lord will do for those who believe in Him. Sa Tagalog, nakadetermina na kung ano ang plano ng Diyos sa mga mananalig sa Kanya. So kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, predestined ka na ang nais ng Panginoon, tumanggap ka ng mana. Nais niya, tumanggap ka ng biyaya. Nais niya na ikaw ay makapiling ng Diyos, magpasawalang hanggan. Nais niya na ikaw ay maging reflection ng Panginoong Jesucristo. Yon ang ibig sabihin ng predestination. We have been predestined to be conformed to the image of the Son of God. Kaya pakitignan ng katabi mo, sabi mo sa kanya, ikaw ay tinalaga na ng Diyos na maging kawangis ng Panginoong Jesucristo. Do you get it? Yan po ang ibig ng predestination. So I hope you embrace that. And as we continue, bilisan na po natin, hallelujah. What is given to one as a possession? The eternal blessedness in the consummated kingdom of God. Sabihin, when the Lord Jesus Christ returns, pag bumalik siya, tangan-tangan niya ang kabuuan ng pagpapalang kanya pong binayaran ng kanyang buhay. When the Lord Jesus Christ comes back, sabi diyan, there will be an expectation of the inheritance. Kasi typical mga kapatid, di ba? That when you have an inheritance, eventually it will be given to you. Tama po ba? Pag ang magulang mo mayroong inihandang mana, eventually, sino po ang makakaranas nun? Ikaw na binigyan. So Jesus Christ also, sabi po sa Bible, di ba? We have obtained an eternal redemption. We have obtained an eternal inheritance. So para saan yung inheritance na yun? Para ibigay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And when will that happen? When He returns. When He comes back. Kaya nga ang panalangin natin, Jesus Christ will come back now. Because when the Lord Jesus Christ returns, that is when we will experience the fullness of inheritance. Malinaw po ba si Pastor Mel? Hallelujah. I hope clear to everyone that when Christ returns, we will experience the fulfillment of the fullness. Fullness ang mararanasan natin when Christ returns. Pero ibig sabihin po ba noon, hindi natin mararanasan a portion of it?
o mararanasan natin habang nag-iintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon? Sino po ang nakapagsasabing pwede nating maranasan yung bahagi nun habang tayo nag-iintay sa kanyang pagbabalik? O hindi mo pwedeng maranasan? An example na pwede po natin gamitin dyan, for example, your parents are rich. Mayaman. Diba? Paano mamumuhay yung anak? Mahirap? Mayaman ang magulang. Ibig sabihin, merong mamanahin yung anak. Tama po ba? Nasa bangko, nasa property. Pero ang tanong, habang hindi pa yun na ipapasa doon sa anak, hindi po ba pwedeng maranasan ng mga anak yung pagpapala na inihanda ng magulang o pwede niyang maranasan? Bahagi. I hope you absorb this. I hope you open your heart to this. If you are struggling, you have an inheritance. And it is reserved for you when the Lord comes. Pero hindi ibig sabihin, Mel, di ba? Enan, meron akong hinandaan. Sa lahat na natin, sabi ng Diyos, meron akong hinandang mana para sa iyo, pero habang kayo nasa lupa, maghirap muna kayo. Is that the desire of the Father? No. If you will look at the parable of the prodigal son, yung pong panganay na anak, he was struggling. Sabi niya, gawa ko. Tapos kahit kambing na kaldereta. Di ba? Wala ka man lang binigay. Ano sabi po nung tatay? Everything that I have is yours. You should be enjoying and experiencing the blessing. Kaya lang ang mindset mo, kailangan mong pagpagalan. Are you listening po? Are you here? So the point that we would like to drive at as we continue is that you have an inheritance. You know that God has prepared a blessing for you eternally. And while you are waiting for that, the Lord promises to provide. The Lord promises to allow you to experience a portion of it. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So when you have a need, where do you come? Where do you go? To God. You come to the Father. Dahil alam mo may mana ka eh. Alam mo merong pagpapala na ibinibigay at inihanda ang Diyos para sa iyo. I hope you're getting it. Holy Spirit, teach your children. Napakatahimik nila o ina-absorb lang nila. Ina-absorb nyo lang po ba o inaantok na kayo? Kung inaantok po kayo, sabihin niyo sa Holy Spirit, Lord, gisingin niyo ako. Dahil ayaw kong ma-miss out kung ano ang nais mong ituro sa akin. Hallelujah. So we are truly favored because Jesus Christ, as we have read a while ago, He gave Himself for us so that we end up receiving the assurance of an inheritance when He returns. Ibinigay niya ang sarili niya para bigyan tayo ng katiyakan na meron tayong mamanahin pagbalik niya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit, we just declare our dependence upon you. Kaninang umaga po, while I was having my time with God, let's allow the Holy Spirit to teach you. Allow the Holy Spirit to preach to you. Allow the Holy Spirit to heal you. Because those are the things that Jesus did. Ang Panginoong Jesucristo na nandito siya sa lupa, 3 bagay ang kanyang ginawa. Nangaral, nagturo, at nagpagaling. Nandito po ba ang Espiritu ng Diyos sa atin? Siya ang magtuturo sa iyo.
siya ang magpoproklama ng salita niya. At siya din kung kinakailangan mo ng kagalingan. And that is one of the many blessings na binabanggit ng Biblia. Ang Holy Spirit is our foretaste, surety of the things that will come. So again, the point is this, mga kapatid, inilaan ng Panginoong Jesucristo ang sarili niya para tayo ay magkaroon ng katiyakan ng katuparan ng kanyang mga pagpapala. Hallelujah. Kanina, there is such a wonderful blessing that the Lord reminded us. Sa lumang tipan, especially sa Genesis, lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos bago po nila nilikha ang tao. Tama po? Before He created man, God created everything that man needed. Kaya nung nilikha ang tao, ang sabi ng Diyos, lahat pwede niyong kainin, maliban dun sa bunga na nanggagaling sa puno ng karunungan ng masama't mabuti. Ang puno't dulo, meron na pong nilaang pagpapala bago pa pan isinilang o nilikha ang tao. Sa tingin po ba ninyo, tayo'y tutubusin ng Diyos na wala siyang inihandang biyaya? Typical for any good parent, before a child is born, they prepare for the coming of their children. Tama ba ako, RJ? Tama ba ako, Juanita? Nandiyan ba sila? Nakahanda na yung kwarto. Medyo nandiyan na ba yung bata? Wala pa, pero may biyaya na. Tama po? Wow! Wala pa yung anak, pinaghandaan na. God is more good than RJ and Juanita. Kaya bago pa man tayo na born again, tiniyak niya na lahat ng kikilala sa Panginoong Jesucristo may nakalaang pagpapala para sa kanila. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Hallelujah! And kanina, going back to what I was explaining, ang tao, nung siya po'y nilikha, nilagay siya sa paraiso. Lahat ng kailangan niya nandun. Tama po? Pero what happened to man? Man sinned. So nandun sila sa loob. Nasoon sa loob sila ng paraiso. Lahat ng biyaya meron na sila. Pero nagkasala sila. Ano ngayon ang kinailangang gawin ng Diyos sa tao na nasa loob ng paraiso? Meron po ba nakakaalala ng kwento? Sabi ba ng Panginoon sa kanila, kayo nagkasala, sige, continue to remain in the paradise. Ganun po ba ginawa ng Lord? Ano po ginawa? Pinatalsik sila. Nasa loob sila ng paraiso, nagkasala sila, naging marumi sila, kailangan silang palabasin doon. Are you following me? Nasa labas na ang tao. Pero nang dumating si Kristo, nilinis niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. So kung ako halimbawa, nasa labas ako ng paraiso, tinanggap ko si Kristo, nilinis niya ako. So ngayon, marumi pa ba ako o malinis? Ano po? Malinis na. Pero ano po ang kaso? Nasa loob ba ako? Nasa labas? Nasa labas pa. Malinis na ako. So ano kaya ang gagawin ni Lord? Yan. Anong gagawin? Malinis ka na eh. Sasabihin ni Lord, malinis ka na, sige, diyan ka pa rin sa labas. Papapasukin ka na. Papapasukin ka na. Kaya ultimately, yung atin pong nababasa sa Biblia, it will go back to the eternal plan of God na ang nais niya sa tao, makapiling ang Diyos, magpasawalang hanggan,
na taglay-taglay ang lahat ng kanyang biyaya at pagpapala. Can we give the Lord a clap offering of praise? And since Jesus rose again from the dead, He Himself ensures that He won, thank you Lord, ensures that what He won for us, we will receive. We will go into greater depth here in a while. Pero basically, ang sinasabi natin dyan, kinailangang mamatay ni Jesucristo para ma-effect ang mana. I'll explain that in a while. Pero dahil din nabuhay ang Panginoon, yung mana na meron na tayo, siya din ang nagtitiyak na mararanasan mo. Thank you, Jesus. I hope you absorb that in your spirit. Madalas po, we zero in simply na si Kristo ay napunta sa lupa para tubusin tayo sa kasalanan natin. And that's it. There is so much blessing in what we have received because of the redemption that we got from God through Jesus. At yan na lang po ang pwedeng gawin ni Satanas. Ilayo tayo na matuklasan kung ano ang talagang meron tayo. Kasi hindi niya na po mababalik eh. Yung ginawa ni Jesus Christ, it is eternal. Are you following po? It is eternal. There's nothing more the enemy can do. He tried to punish Jesus. He tried to kill the Son of God. He succeeded. Nagtagumpay siya. Akala niya nang namatay ang anak ng Diyos, tapos na. Pero tayo, alam natin na yun pala ay kaparaanan ng Diyos para lubusan tayong matubos sa ating mga kasalanan. At yun ay kaparaanan ng Panginoon ngayon para tayo ay makaranas ng kanyang pagpapala na magpasawalang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So this point, let us call Tita Betchy who will be sharing at this point sa atin pong stewardship. Thank you, Lord. Isang pinagpalang umaga po sa lahat. Morning po. So, it's time for our giving. And this is the third Sunday of the month po. Pastoral Ministry. At ang aking foundational verse will come from Proverbs, Kawikaan po. And I will read it in Tagalog. Chapter 3, verses 9 to 10. 9, si Yahweh ang handugan mo, bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na animo sa Kanya ay ibigay. 10, sa gayon kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. So thank you for the word of God. God is commanding each and every one of us to honor Him with our tithes. It is a command na we honor God with substances, using material possessions and income to glorify God. And what do we honor Him? We honor Him with our first fruits. Yung pong una, bago ang lahat. Hindi po yung natira, hindi po yung nahuli, hindi po yung after we have settled our accountabilities, but we honor Him with the first. Yung pong pinakauna, which signifies, if we do that, we are signifying our trust and our acknowledgement that everything comes from Him, that He is the source of what
yung ating pong natatanggap sa ngayon. And with that, meron po siyang promesa. Meron po siyang sinabi sa verse 10 na, "So shall thy barns be filled." Symbolizing na kapag inuna natin ang Panginoon, when God is honored first, He promises to provide you and me the blessings that we all need abundantly. And come to think of it, sa Panginoon ang gagaling lahat ng ating pagpapala, siya ang source. Inuutusan niya tayong magkaloob, hindi lahat, kundi a tenth of it. So 90% remains with us. And with that comes the blessing, yung kanya pong promise. So yung pong theme natin ngayong taon ngayon, the unstoppable grace of God, ay tunay pong buhay sa ating Panginoon. Because we cannot really outdo God. Hindi po natin siya mahihigatan. Patuloy po ang kanyang pagpapala sa atin ay para pong circle. Tuloy-tuloy. Wala pong patlang, wala pong duktong. It's tuloy-tuloy. Ganon po siya magpala sa kanyang mga anak na patuloy pong sumusunod sa kanya. Though this verse ay naisulat po sa agrarian concern dahil sinabi po doon yung barns, yung wine, yung vats. Lahat po ito ay sisidlan. Barn is yung kamalig, yung storehouse. Ito po ang ating iglesia. Dito po tayo kumakain. Dito po tayo lumalago. So dito tayo nagtatanim. Amen? At ang lahat pong ito, barns, wine, and vats, are patungkol po sa managing ng ating finances, ng ating resources, at yung pong TAY o talent, hadikain, yaman at oras. Lahat po ito ay prinsipyo applies universally sa patungkol po sa pagmamanage ng mga pagpapalang ating tinatanggap sa Panginoon. Amen po. So, tayo po ay tinatawag upang i-align ang ating financial life with obedience to God, which will result in both spiritual and practical blessings. So, ating pong ihanda ang ating mga kaloob at ialay po noong buong puso na may kasiyahan sa ating pong Panginoon at pasasalamat sa kanyang pagpapalang na kanyang ipinagkakaloob sa bawat isa. Amen? Thank you po. So tayo po yung magkaloob po. You can go to those who are offering po physically. You can, thank you Lord. Ka na lang po. Thank you po. So paalala po sa atin while we're giving, yung atin pong camp meeting ay tuloy na tuloy po. Yung video po ay pina-flash po yan at the start of the celebration. Okay, so April 2 to 4, registration is still open. Yung atin pong pre-registration is now over. So yung atin pong free shirt ay natapos na po. Okay? So let us proceed. We have to catch up po sa oras. Thank you, Lord. Talaga pong domino effect, no? Thank you, Lord. So let's go to Hebrews 9. Saan po tayo nagtapos? Sabi po doon, okay, sa atin pong last na excerpt, is that Jesus Christ rose again from the dead for the purpose of ensuring that what He won for us, we will receive. So nabuhay siya para tiyakin yung biyaya na kanyang pinaghirapan, pinaghandugan ng buhay niya, mararanasan natin. Andiyan pa po ba kayo? Amen? Are you sure nandito po kayo?
O nasa lunch na po ang isip nyo? Hallelujah. I hope wala po. So, basahin po natin. We are talking about there is an inheritance. At yung inheritance na yon is contained in a testament. For where there is a testament, there must also of necessity be the death of a testator. Yung word na testator, siya yung gumawa ng tipan. O sa Tagalog po ay testamento. Maayalin tulad ito sa isang huling testamento or last will na kinailangang mapatunayan na namatay na ang gumawa nito. Kasi generally speaking, kahit may testamento, pag buhay pa po yung gumawa ng testamento, pwede po bang maranasan na yung fullness, ha? Kanina in-explain ko po, a portion of it you can experience. Kung ikaw ay nasa biyaya, for example, kagaya po ng mga malalaking kumpanya, sino po nilalagay nilang mga presidente o CEO ng kanila pong kumpanya? Anak nila. Di ba? They allow them to experience what they own. Pero alam natin, hindi pa fully binibigay. Pero nararanasan nila yung bahagi. Nakakasunod po ba kayo? Thank you, Lord. It's like typical, di ba? Kung ano meron tayo, kagaya sa akin. Kung ano meron ako, hindi ko sasabihin kay Carissa, maghirap ka. Kung alam kong meron ako. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, the solution is, when you need something, ano sabi niya? Humingi kayo. At ano po ang pangako ng Diyos? Pag humingi. Mga kapatid, gising po ba kayo? I need your response. Kung inaantok po kayo, pakikurot nga po yung katabi nyo. Hallelujah. I want you to respond. Thank you, Jesus. O tatapusin na po natin. Hallelujah. So again, ang explain natin, di ba, sabi ng Panginoon, you ask, let your will be done on earth as it is in heaven. So kahit na hindi pa niya ibinibigay yung fullness ng biyaya, ang sabi niya, pag kailangan mo, humingi ka. Ganon din po sa mga magulang. Ganon din sa akin. Kay Carissa, when she needs something, I will not say to her, if I know really that she needs it, I will give it to her. If I have the capacity to give it. Are you following me? That is the same that we have from God. Yes, naintindihan natin, pagdating ni Jesucristo, doon natin mararanasan yung fullness. Pero habang nabubuhay tayo, klaro sa salita ng Diyos, humingi tayo, tatanggap tayo. Palakpakan ho natin ang ating pong Panginoon. But ultimately, it tells us, sabi dyan, may testament. At kailangang mapatunayan na namatay ang gumawa nito. Bakit? Dahil wala itong bisa habang nabubuhay pa yung gumawa. Nagkakabisa lang ang isang testamento kapag, sige nga po, basahin natin para magising tayo. Nagkakabisa lamang, sige po tuloy ninyo, ng dugo. Ano ibig sabihin nun, Pastor? Yung verse 18. Yung unang kasunduan, the Old Covenant. Ang nangyayari po, may pagbububo. Pagbuhos ng dugo ng hayop. Sa kabalang banda, nakikita natin yon para matakpan ang kasalanan. Pero dito, ang binabanggit, kinakailangan yon para po yung tipan ay mapagtibay. So there is a necessity of death for the covenant to be in effect. So ang Panginoong Jesucristo, nakatuparan ng lumang tipan, ganon din po ang kanyang pinagdaanan. Namatay siya para mapagtibay ang bagong tipan.
So sa lahat ng nanalig sa Panginoon, tayo ay pinagpala na nasa ilalim na tayo ng bagong tipan. At ano po ang tipan? As we will later on, which we have read kanina, inheritance. Diba? It is a declaration na merong disposition of, basahin nga natin to. Okay? It is a covenant, a will, a disposition, an arrangement, especially the last disposal, which one makes of his earthly possessions after his death. Kahit na gaano pa kalaki ang nasa testamento, hindi ma-enjoy noong pinaglaanan ng mga biyaya kung hindi po papanaw yung nagbigay ng testamento. Hallelujah. I hope you're getting it. And that is the reason why Jesus died. Namatay siya. So kung siya'y namatay, in effect na po ba yung testament? I can't hear you. Come on, church. Is the testament now in effect because Jesus died? Amen. Pero hindi po doon natapos. What did Jesus do? He rose again from the dead. At siya rin, na nagpatibay ng bagong tipan, siya rin ang nagtitiyak dahil siya'y buhay. Yung nakapaloob sa tipan, mararanasan mo. Palakpakan ho natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Kaya po, mga kapatid, I've mentioned here that the death of Jesus was necessary for the testament to be in effect, and now because He lives, He mediates to administer its benefits. At ito po'y buting biyaya na tinanggap natin sa Panginoon. Kasi po bakit? Inilaanan ng Panginoon kung ano po ang ating tatanggapin at siya din ang magtitiyak na matatanggap mo kung ano yung nilaan niya para sa iyo. If you come to think and compare it to what is happening sa maraming mga pamilya, especially when there is no last will and testament, na nidetermine kung ano yung kalooban ng mga magulang, ano po nangyayari sa mga naiwanan? Ano nangyayari po? Nagkakagulo. Dahil walang iniwang testamento. Buti na nga po, merong law ngayon eh. Kung papaano, kahit papaano hatiin. Pero at the end of it all, may gulo pa rin. Bakit? Wala po kasing testamento. Kumbaga, bahala na kayo dyan. Are you listening po? Pero dahil ang Diyos po ay mabuti, hindi po yun ang kanyang proseso. Ang ginawa niya, tiniyak niya na tayo ay may tatanggapin. At siya rin ang magkakaloob ng ating tatanggapin. Ako po ay nagtrabaho sa bank. No? And one of my tasks before was sa stocks. Stock transfer po kami ng PLDT, Manila Bulletin. So what happens is that pag meron pong mga pumupunta doon at yung kanila pong magulang or whatever na naka-assign sa isang tao, sa certificate, pumanaw na, ang mangyayari po doon, pag wala pong testament, ang required po ng law is there's going to be an extrajudicial settlement. Pagkakasunduan. And typical sa extrajudicial settlement, pumapasok po ang korte. At pagkatapos na ma-determine ng korte yung hatian, mag-a-assign po siya ng tinatawag na executor. Para matiyak na yung naging hatian sa testamento masusunod.
Nandyan pa po ba tayo? And that is Jesus. Lahat tayo may mana, lahat tayo may bahagi, at ang Panginoon ay buhay para tiyakin na matatanggap mo ang bahagi mo. Thank you, Jesus. Let's continue. God is good. So, and the blessing is, kung meron tayong testament, it speaks about a deep relationship that you have with God. It speaks about the connection that you have with the Lord. Nilagay ko po dyan, the testament of God sealed through Jesus Christ's work proves that He has a deep relationship with us who have faith in the Lord. Dahil, alam niyo po, sa telenovela lang po natin naririnig at nakikita yung hardineryo, pinamanahan. Tama ba? Yung kapitbahay biglang susulpot, oy, may mana ako. Tapos yung mga anak doon, sino ka? Di ba? Kasi hindi po tipikal na pinapamanahan yung mga walang ugnayan doon sa may kayamanan. Kaya the mere fact na binigyan ka ng testamento, na ikaw ay nabilang sa mamanahan ng Diyos, nangangahulugan, meron kang relasyon sa Kanya. Hallelujah. Tagalog na po ang akin pong mga salita. Gusto niyo po ba akong mag-tongues? Thank you, Lord. Gusto niyo po mag-tongues para maintindihan ninyo? Thank you, God. Kaya nga ang totoo po, it's not, at times it's not because of the language. It is really your openness. I can explain in Tagalog, in Cebuano, kung yan ang lingwahe nyo, but if you will not focus your attention in what you're hearing, you will not understand. And I have to release it now. Kasi sayang po yung oras if you will not focus. Can I hear an amen? Nandito na rin din po kayo. Mag-focus na po kayo. Because I tell you, your life will be changed when you understand what we are discussing. Klaro, may testamento sa pangalan mo na nangangahulugan, anak ka ng Diyos. At wala pong mana na wala pong halaga. Lahat ng mana ay may halaga. Can I hear an amen? Let's give the Lord a clap offering of praise. Hallelujah. Thank you, Lord. So pakisabi nga sa katabi mo, nasa pangalan mo ang testamento ng Diyos, nangangahulugan, anak ka niya. Amen. So while you're living on earth, knowing that you have an inheritance waiting for you, when you need something, you ask. Amen. Thank you, God. So let's continue. Now, the question is, baka ito po kasi yung makakapaglagablab sa inyo. Di ba? How do we experience inheritance? Sige, pastor, klaro, may inheritance. Ang tanong, paano ko mararanasan? The answer is, in the Word also. And because you are sons, at dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak. Sino po ang anak ng Diyos? Ano pangalan niya? The only begotten Son of God. Jesus. The begotten Son of God is Jesus. But because of the Holy Spirit, na ang sabi ng Biblia, Espiritu ng Kanyang anak sa nakatira sa puso mo. Sa puso mo, ang Espiritu ni Kristo. Kaya ang taglay-taglay natin pong biyaya ay hindi po basta-basta. Kaya ang sabi dyan, the responsibility of the Holy Spirit
is to teach us so that tayo ay makakatawag na tayo sa Diyos na ating Ama. Kailangan pa ba na ipadala ang Espiritu ng Diyos para lang tayo paalalahanan na ang Diyos ay iyong Ama? Yes. Because for the longest time ng buhay natin, hindi natin kilala ang Diyos. For the longest time, malayo tayo sa Diyos. Kaya nung na-born again ka, kinailangan ang Espiritu ng Diyos na ibigay sa iyo, hindi lang para selyuhan ka sa kaligtasan mo, kundi para katuruan na tumawag sa Diyos na siya na ang tatay mo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! And this rewires our understanding of why the Holy Spirit was sent to us. Maraming Kristiyano ang thinking nila, ang Holy Spirit nandyan siya para ka ipaalalahanan lagi sa mga kasalanan mo. Ang Holy Spirit nandyan para ka paalala, mali yan. That's not the main role of the Holy Spirit. Even Jesus explained this. Anong sabi niya? The Holy Spirit will come. First, He will convict the world of sin. Why? Because they do not believe me. Hindi ko po ito statement. Ito po'y galing kay Jesus. Dumating ang Holy Spirit para i-convict ang sanlibutan na hindi sila nagtitiwala sa Panginoon. Yon ang nangyari sa atin nung wala pa tayo kay Jesus. Dumating ang Holy Spirit, kinonvict niya tayo sa ating mga kasalanan, and we now believe in the Lord. Hello. Now that that is done, now that you are a believer, what now does the Holy Spirit do in your life? Sabi ng Panginoon, the Holy Spirit comes to convict you of righteousness. At bakit righteousness? Sabi kasi ni Lord, you will no longer see me. I will leave you. But I will not leave you as orphans. I will give my Spirit to you who will convict you not of sin, but of righteousness. Because kay Kristo, tayo ay matuwid na. Tayo matuwid na. Kaya ipinahayag ni Pablo, ang Espiritu ng Diyos ipinadala sa puso mo para makatawag ka na sa Diyos na Ama mo. Dahil tanging ang matutuwid lang ang makatatawag sa Diyos na Ama. Kaya pakisabi sa katabi mo, ang Espiritu ng Diyos nasa iyo, tinuturuan ka na tumawag sa Diyos na Ama mo. Amen. God is so good, di ba? So let that sink into your heart. More than focusing on your failures, I am not saying that you disregard it, but for you to even think that your failures separates you from God, then that simply means ang thinking natin mas matindi ang nagawa mo kaysa sa nagawa ni Jesucristo. Si Peter nga na nagkamali eh. He denied Jesus how many times? 3 times. When Jesus spoke to Peter, did Jesus ever mention to Peter, di ba sabi ko sa'yo? Hello, nandyan pa po ba kayo? Did Jesus even mention to Peter, di ba sabi ko sa'yo? Ngayon, sino ngayon talagang tama? Ganun po ba ginawa ni Jesus? No. He simply restored Peter and said to Peter, do you love me? Feed my sheep, feed my lamb, feed my sheep. Are you listening po? The Holy Spirit, just like Jesus, reminds you of your calling.
He reminds you of your standing before God. Siya ang nagpapaalala sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Ngayon, hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. At kung anak, tagapagmana tayo ng mga ipinangako ng Diyos. Hallelujah. Let's continue. Thank you, Lord. It is through the Spirit, based on what we read, that we get to appropriate our inheritance as joint heirs in Christ Jesus. Hindi tayo naging tagapagmana dahil meron tayong ginawa. Naging tagapagmana tayo dahil kay Jesucristo. Kaya ang term sa atin, joint heirs. And I tell you, there is just a powerful revelation. Yan pong word na yan na heir. Okay? Okay na po ba kayo dito? Pwede na tayong magtapos? O gusto nyo pang konti? Kaya nga kayo umatin ng 9:30 dahil alam nyo mas mahaba di ba? Amen. Kaya dito kayo umaatin dahil mas mahaba. The word heir, kleronomos, kanina kleronomia, inheritance. Ngayon, kung may inheritance, may heir. Kleronomos. It is an heir, an inheritor, one who receives his allotted possession because of the right of sonship. Plain and simple, ikaw ay tagapagmana dahil anak ka ng Diyos. Hallelujah. At dahil ikaw ay tagapagmana bilang anak ng Diyos, may mamanahin ka. Amen po. Hindi po ito sinabi lang na may mana, may laman yung mana. Can I hear an amen? Tandaan natin, lahat po ito ay pangako ng Diyos. At hindi niya kayang magsinungaling at hindi siya magsisinungaling. God will never lie. The moment that He lies, kahit po isang salita, He is no longer the truth. Sink that to you. Kanina umaga, nagising po ako 2:00 sa madaling araw. And this thought came to my mind. Sabi ko, Lord, punuin po ninyo ang isip ko, hindi ng mga bagay na dapat kong gawin. Punuin mo ang isip ko ng mga bagay na ginawa mo na. Fill my mind, not with the things that I have to do, but fill my mind with the things that you have already done. Dahil napakalaki po ng magiging pagbabago sa buhay mo, kung alam mo, lahat ay meron ka. Can I hear an amen? Pag isinilang po yung anak ni Juanita, hindi po nakakunot ang noo nung anak at nag-aalala, meron ba akong kakainin? Ngawa lang siya ng ngawa hanggang pakainin siya. Hello? The baby would just simply need to cry, I need food. And that the child believes that eventually food will come. Mga kapatid, more than thinking what you have to do, think of what Christ has already done for you. You are a child of God. You are an heir. Amen. And this is the blessing. As God's heirs, His grace already determined in a covenant, the eternal blessings that we will receive because of Jesus. Tandaan natin, may testamento. May laman yun Walang testamentong blankado. Are you listening po? May testament. Kaya may nakasulat. At binabanggit doon, yung mga makakaranas ng biyaya ayon sa testamento.
But this is an even greater blessing. Binanggit po ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 16 and 17. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs. He could have stopped there. When he wrote sa book of Galatia o sa mga taga-Galatia, he simply mentioned, you are heirs. The Holy Spirit, you're adopted. You're heirs. But in the book of Romans, this is what he said. You are not just simply heirs. You are, come on. Mas tatagalan ko pa po. Gusto niyo po 1 o'clock tayo matapos? Hallelujah. Thank you, Lord. Parang teacher, di ba? Ano po sabi? You are heirs of God and joint heirs with whom? With Jesus. And then, after that, he then mentioned about suffering. And I tell you, it softens the blow of suffering when you understand you are an heir. Sa Tagalog, kahit mabasa mo, may suffering eh. Pero bago binanggit ang suffering, unang binanggit, you are an heir. Hello? Kagaya po ng mga anak. There will be times that they will be trained by their parents. Sabi nga natin, may money. May biyaya. Pero may pagkakataon, the parents, just like what God said in Hebrews 12, He corrects His children whom He loves. So that is what we need to understand. But yung suffering na yon should not cause you to turn away from God. Because, klaro, those who have faith in Jesus, who have the Holy Spirit, they are heirs of God and joint heirs with Jesus. Can we give the Lord a clap offering of praise? At ano ibig sabihin nun, joint heirs with Jesus? The word joint heir, hallelujah, is sum clarinemos. Yung heir, kleronomos. Yung joint heir, sum clarinemos. So ikinabit po yung joint, participant, with whom? With Jesus. Hallelujah. Ikaw ay kasama na tagapagmana ni Jesus. Tanong, buhay po ba si Jesus? Tanong, nagtagumpay po ba si Jesus? Tanong, siya po ba'y nag-ahari? You are joint heirs with Him. I am joint heirs with Him. And as long, sa Tagalog, hanggat ang Panginoong Jesucristo ay nakaupo sa trono, ang mana ko ay secured. Hanggang ang Panginoong Jesucristo ay nagtatagumpay, ang mana ko ay secured. Hallelujah. Thank you, Lord. So pakisabi sa katabi mo, napakapalad mo. Because being joint with Jesus, we have the empowerment from the Holy Spirit who reminds us to look to Him, to know and experience what we have in God. Yan ang primary role ng Holy Spirit. Ipaalala sa iyo kung sino ka. Ipaalala sa iyo kung anong meron ka. Ipaalala sa iyo ang biyaya na nag-iintay sa iyo pag bumalik ang Panginoong Jesucristo. Can we give the Lord a clap offering of praise? Thank you, Lord. Are you blessed today? I hope your reaction does not reflect it.
Sa Tagalog, naging tahimik man kayo ngayon, nawa po naintindihan nyo. At kung hindi nyo naintindihan, meron kayong teacher, yun ang Holy Spirit. At sa isang estudyante po, you can even review it. Nandiyan naman po sa Facebook. And later, i-upload sa YouTube. Don't miss out what God has given to us. We are blessed. And we appropriate the blessing again through the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, we will never experience what Jesus has already won for us. Amen po? Thank you, God. So let us have communion at this point. So the redeeming love of God has totally freed us from our sins. And because of Him, we have been fully paid. We have perfection. We have adoption. And we have an inheritance. And next week, we will have deliverance. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So as we're having communion, thank you, Lord. Can someone assist lang po, Kuya? Kanina po, I mentioned sa first celebration, we're talking about the inheritance. Sa parable of the prodigal son, yung naging kasalanan po ng anak, klaro po, di ba? Typically, the son gets to experience that blessing when the parent, in the case of the parable of the prodigal son, has died. Pero sa parable of the prodigal son, alam po natin, buhay pa po yung magulang, ibinigay na. At ayon po sa lumang tipan, yun po ay may karampatang parusa because that is a disgrace and dishonor to the parent. Pero hinayaan po yun ng magulang. At ito po ang very powerful truth based on the study of some scholars. Sa parable of the prodigal son, the father, when he saw the son, the prodigal, returning, what does the scripture tell us? Tumakbo po yung tatay para po yakapin. And some commentaries say, kaya po sinalubong ng tatay kasi po yung community nila na nakakaalam sa kautusan, dadampot ng bato at pagbabatuhin po yung anak hanggang mamatay. Pero what did the father do? He embraced the son, protecting the son from punishment. That is the love of the Father for you. Kaya po, nang bumalik yung pong parable, yung prodigal son, kagad ang sabi po ng tatay, magdiwang tayo. Isuot sa kanyang muli ang balabal. Isuot ang singsing. Isuot ang pangyapak. Dahil ang aking anak na dating patay ngayon ay buhay. Mga kapatid, what Christ has done for you is not temporary. What He gave for you is an eternal embrace. Meron po kayong inuuwian at yon ang biyaya ng Diyos. Secured for eternity. And the communion is the reminder of what Jesus did. Alam niyo po, kung meron man pong napaka mahalagang pagpapaalala sa ginawa ni Jesus para sa iyo at kung anong meron tayo, ang communion. So right now, as we partake of the bread, be reminded of your inheritance because of Jesus. And one of those blessings that you have is healing.
Klaro sa sinabi ng Biblia, ang Espiritu ni Kristo ang nasa sa atin. Kung Espiritu ni Kristo ang nasa atin, meron pong ginawa ang Holy Spirit. Sabi po sa Roma, binuhay niya ang Panginoon. So, ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo, na bumuhay sa Panginoon mula sa mga patay, ang siyang magpapalakas sa iyong katawan. He did it for Jesus. Bilang anak ng Diyos, He is doing it for you because you are also a child of God. Don't be worried about any concern in your body. Trust in the Lord that He has healed you. Father, we give you glory and we give you praise. As we partake of the bread, we thank you for your grace today. We thank you for your love, Lord, that you gave yourself for us so that we can be healed also from all our sicknesses and disease. Lest at times ang aming katawan ay makakaranas ng karamdaman. Kung papaano may mga pagkakataon nakakaranas kami ng kasalanan, pero ibinabalik po ninyo kami sa tunay na aming kalalagayan. Pinawalang sala at matuwid. Ganon din sa aming mga katawan. Nagkakasakit man, binabalik niyo po kami sa aming katatayuan. Kami ay templo ng Holy Spirit. And the Holy Spirit who rose Jesus from the dead is alive in us. So I pray, Lord, everyone who is sick today, they will all experience your healing. From the crown of their heads to the soles of their feet. At kung meron mang pong kahit bahid ng pag-aalala dahil sa karamdaman, sa oras na ito, burahin po ninyo ito at bigyan ang bawat isa ng katiyakan, ng kagalingan. This is our declaration in Jesus Christ's name. Amen. Let's all partake by faith. As we partake from the cup, Lord, we are reminded of the blood of Jesus that redeemed us. Ang iyong dugo ang naglinis sa amin. And who are we to say that there is still something lacking in us? Romans 8 says, if God justifies us, who can be against that? If Christ Himself died for you, who can go against that? That's why Paul said, if God is for us, then no one can be against us. And that includes ourselves. Kaya salamat, Panginoon, na sa pamamagitan ng Espiritong Banal, siya ang nagpapaalala, at hindi lang nagpapaalala, nagtuturo at nagbibigay sa amin ng lakas na tawagan kayo, O Diyos, bilang Ama. So thank you, Lord, that we are righteous by faith. And because we are righteous, we are heirs, joint heirs with Jesus. Thank you, God. We worship you and praise you. This is our declaration, Father. Amen and amen. Let's all partake by faith. Thank you, Jesus. Let's all rise up. Thank you, Lord. With the time that we have, let's just worship God, declaring that in the Lord, ang kanyang biyaya ay higit pa sa sapat. Thank you, Lord. Holy Spirit, before we sing again, let every heart be entrusted to you. Pwede po ba nating hawakan ang ating po mga puso? Lagay natin ating mga kamay sa ating mga puso at sabihin po natin ang panalangin ito. O aming Ama, sa oras na ito, sa aking pagsamba, hinahayaan ko
ang Spiritong Banal na magpaalala sa akin, magturo sa akin kung sino ang Diyos sa akin. Sa pamamagitan niya, ang oras ay maging banal upang tunay na maparangalan ko ang aking Ama sa diwa ng pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Jesus. So we will allow one accord to lead us in worship. And after that po, we will close the celebration. Let's continue to worship our God. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng iba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pa habang di karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, magukulan ng habang at wagas mong pagsimba. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kaya. Dakila ang pag-ibig ng Panginoon. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di na mahiran ang kabanalan kang walhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di na mahiran ang kabanalan kang walhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. So continue to give our offering of praise to our God. Let's continue to thank Him for all that He has done. Come on, church, let us all confess our praise, confess our thanksgiving to the great love that our God has poured upon each and every one of us. Lord Jesus, we come to you, God. We praise you, Lord Jesus, O God, for your grace, O God, which you have given us, O God, this right as your sons and daughters, Jesus. Oh
Lord, salamat, O God. Kat kami, Lord God, ay hindi karapat-dapat. Pero Lord God, sinabi mo, Lord God, that you have loved us while we were still sinners. And it is only by your grace, O God, and by this perfect love, kung bakit kami naririto ngayon, O God. Malaya na nakakapagpuri. Malaya, Lord God, na sumasamba sa pangalan mo, Jesus. Lord, because of this great love, O God, you've opened the way, Lord God, for us to give us this new life, Lord God, as your sons and daughters, O God. And you have called us not just as heirs, but co-heirs, Father God, in all the riches of your kingdom. Lord, as we desire, Lord God, that we will share, Lord God, in this inheritance, Father, that you have prepared for us. Lord, in this time that we are living here, Father God, on this earth, Lord, let your glory, Father God, fill us, Panginoon. Let your glory, Lord God, be poured out, Lord God, upon us, O God. Let your glory, Lord Jesus, O God, be seen, Father God, through our lives and over all the earth, O God. Kaya, Father, let this be our confession as we continue to worship you, O God. Would you take our heart as yours, Lord Jesus? Take this life as yours, O God. We fully surrender all that we are, O God, for you have loved us, Panginoon. And as we confess our love to you, God, we want to give our all, O God, as we share, Lord God, in your glory, O God. Hallelujah. Let's continue to worship it. Found me in my
shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. You will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out. Everlasting, your light will shine.
my soul, my heart and my soul. I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Let's confess with all of our hearts, my heart and my soul. I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Oh, my soul cries out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Oh, my soul cries out from the inside out. Oh, my soul cries out from the inside out. Oh, my soul cries out from the inside out. Oh, my soul cries Oh, thank you so much, Lord, for giving us the time, precious time, that we can offer it back to you. And anything we give, anything that we offer, and that includes our very life, you have something, Lord God, to work with. There is something, Lord, that you can multiply. There is something, Lord, that you can empower. There's something, Lord, that you can bless when we give, when we offer something to you. So this afternoon, Panginoon, we just give you our entire life. We give you our heart, Lord. We give you everything that we have. Talento, adikain, at yaman at oras, sa lahat pong ito, sa inyo po. And everything that we give, that at times we think it's an excess. Just like Mary, when she gave and broke that perfume alabaster jar of perfume, people became uneasy because she was giving something so excessive. But for you, Lord, it was something that blessed your heart. It was something that blessed you. So today, we just give our all to you. We give our heart, our minds, our will, everything we give to you. Because wala kaming pwedeng ibigay sa iyo na sobra. Dahil lahat ng galing sa iyo. Holy Spirit,
teach us to truly depend on you. That worship will not stop here. That worship will not end here. We will worship you even as we will leave this place. And our worship are beyond words. Our worship is our very life, Lord. Ang aming buong buhay ay aming pagsamba sa iyo. And even if we fail, even at times we will fall, we can still offer our lives to you as a pleasing sacrifice because of what Christ has done for us. So Holy Spirit, be with us. Guide us. Teach us as followers of Jesus Christ. We worship you. God, we worship you, Lord. And what we mean, worship you, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. All honor, all glory goes to you. This is our declaration. Father, through the guidance of the Holy Spirit, in Jesus Christ's name, amen and amen. Can we give the Lord a clap offering a praise? Hallelujah. And can we lift up our hands towards God? Kung may mga kids po, you can come in front. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance, His smiling face, and give you shalom, peace. I declare the grace of the Lord Jesus Christ, the agape, the unconditional love of our Abba Father, the fellowship, the communion of the Holy Spirit to be upon you, upon your family, biological, and even spiritual family, as we all together proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ to people around us, to cities in Metro Manila, the Philippines, and even to nations, proclaiming that one day and soon, Jesus Christ, our Savior, is coming back. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and everyone declares, Amen and Amen. Hallelujah. Can we confess by faith we are part of God's family kingdom? We are highly favored, greatly blessed, deeply loved, all because of our King in us, the Lord Jesus Christ, and everyone shouts, Amen and Amen. So thank you so much for joining, and for those who connected with us via Rock, remember, Rainy Life through Jesus Christ. God bless po. Thank you, Lord.